sadness and despair. Our lives are full of disappointment, all beyond compare. Until the Savior found us, His grace and mercy save us. And when He came, we realized that He's the only way. Is there anything too hard for God to do? I have my faith in Him alone, that what He said He'll do. Nothing is impossible for God, it's true. I know my God, for Him there's nothing too hard. There are times when my problem comes like stormy winds that blow. I know that Jesus is the Master and He loves me so. And when I come in prayer, I know He'll hear and answer. He's powerful and ever wise, and He can do all things. Is there anything too hard for God to do? I have my faith in Him alone, that what He said He'll do. Nothing is impossible for God, it's true. I know my God, for Him there's nothing too hard. Is there anything too hard for God to do? I have my faith in Him alone, that what He said He'll do. Nothing is impossible for God, it's true. I know my God, for Him there's nothing too hard. I know my God, for Him there's nothing too hard. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ako na rin po yung short devotion. Mag-short devotion lang po ako saglit dito po sa Philippians. Philippians 2:13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, ang sabi po dito, and yung kasunod po niya is Romans 8:28. Sabi po niya dito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So dito po sa ating pong text, sabi po dito, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, ang sabi po dito, ang Panginoon po ay siya po yung kumikilos sa ating pong mga buhay. Amen? Amen naman po tayo doon. Agree po tayo doon. Bakit po? Kasi kung wala po yung Panginoon sa buhay po natin, hindi po natin magagawa yung mga gusto po natin gawin. Diba dun sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, dun pa lang po sa verse na po na yun na ina-emphasize po ng Panginoon na hindi mo magagawa yung isang bagay nang wala ako. Diba? So, kaya sabi po dito ng ating pong Panginoon sa ating pong Philippians 2:13, for God is working in you both to will and to do of His good pleasure. So, dun sa mga bagay na gusto po natin,
doon sa mga bagay na kumbaga pinapangarap natin or dinidesire po ng puso po natin. At sabi ng Panginoon, ang Panginoon pa rin po yung kikilos sa buhay po natin. Sabi nga, kahit matalino ka, kahit mayaman ka, kahit magaling ka, sabi ng Panginoon, kung wala yung Panginoon sa buhay po natin, hindi po tayo magiging matagumpay. Diba? Kaya nga po sabi po ng Panginoon dito, ang Panginoon po siyang kumikilos sa buhay po natin. Sariling gusto mo, kagustuhan mo, desire ng puso po natin. At sabi po dito, and to do of His good pleasure. Ano po yun? Yung kumbaga yung gawain po ng ating po Panginoon. Diba? Yung mga ministry po ng Panginoon. So kailangan, sabi po ng Panginoon, once na tayo po na sa ministry po ng Panginoon, hindi po natin inaasahan yung kakayanan po natin. Inaasahan po natin yung kakayanan ng Panginoon. Diba? Kasi, ang sabi po dito sa verse Romans 8:28, to them who are the called according to His purpose. Diba? So tayo po, meron po tayong kanya-kanyang purpose sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya, minsan kung inisip po natin na hindi ko kaya yung isang bagay nito, hindi ko kaya yung bagay na ginagawa niya, at ang sabi ng Panginoon, tinawag kita dahil meron kang sariling purpose. Diba? Ano po yung purpose po natin? Iba-iba po yung purpose po natin sa gawain ng Panginoon. Diba? May song leader, diba? May nagsusundo. Tayo po nga hindi nagsusundo, hindi nagsusong leader. Meron po tayong ibang ministry na ginagawa natin para sa Panginoon. Diba? Meron po tayong mga individual ministry na kahit wala po tayo sa church, ay pwede natin gawin. Diba? Meron po tayong ministry na nasa labas ng gawain ng Panginoon. Ano po yun? Ministry po natin na ipakita po sa ibang tao na tayo po mga Kristiyano, kakaiba po tayo. Diba? Yun po yung kumbaga part na po ng ministry po natin yan. Diba? Kasi sabi nga, ipangit po yung testimony po natin sa labas. Diba? Makikita din po na kumbaga sasabihin po sa atin na parang hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon. Parang hindi tayo nagagamit sa ministry ng Panginoon. Diba? Kaya nga, aside po dito, may mga ministry po tayo na kailangan gawin sa harapan po ng ating pong Panginoon. And aside po dito, and we know that all things work together for good to them that love God. So, ang maganda pa po dito na tayo po lahat, ginagawa po natin kumbaga yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay po natin. Diba? Tayo po mga nagmamahal sa Panginoon. Diba? Sinabi na po dito that love God. Diba? Kung mahal po natin yung Panginoon sa buhay po natin, paglilingkuran po natin siya. Diba? Kung mahal po natin yung Panginoon sa buhay po natin, gagawin po natin yung kagustuhan po niya. Diba? Kaya nga po, sabi nga po doon, sa lahat po ng ginagawa po natin, ibigay po natin sa Panginoon. Ipag-pray mo sa Kanya, pag nagawa mo, naging matagumpay, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi yung nagbigay ng katagumpayan, yung Panginoon. Victory in Jesus. Diba? So ano ba po, sa buhay po natin, sabi nga, if there is a God working behind the scene in our lives, then believe that the things that happen are ultimately blessing. Diba? Kung tayo po sa buhay po natin, merong Diyos na kumikilos sa likod po natin, no, sa mga katulong po natin, na sabi nga, blessing. Diba? Yun po yung blessing po ng ating pong Panginoon na tayo po, once na nagtiwala po tayo sa Panginoon, diba? Mangyayari mangyayari po yung gusto natin gawin. Mangyayari po yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Diba? And it is a blessing na tayo po, gagamitin po tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Ito si blessing na gagamitin po tayo ng Panginoon para ma-encourage po yung ibang tao na maganda po yung naglilingkod sa Kanya. Diba? Wala pong mahirap sa paglilingkod. Diba? Wala pong nahihirapan sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Yes, diba? Meron po mga problems. Normal po yan eh. Diba? Pero as a Christian, diba? Meron po tayong matulong yung Panginoon po. Diba? Huwag po natin kalimutan na sa lahat po ng mga ginagawa po natin, sa mga pinagdadaanan po natin, there is a God. Diba, na kumikilos sa buhay po natin. Kaya nga, sabi nga po kanina sa kanta, there's nothing too hard. Diba, sa Panginoon, walang mahirap. Nothing is impossible. Diba? So yun po, maraming salamat po sa konting oras po na yan. And tayo po idadako sa next special number. Tawagin ko po yun, Joel. Joel daw. Amen. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
si Auntie Luz. Yun, may isang mic pa. Isang mic pa. Bagay yung Diyos ko tumitingin naman po sa puto sa boses, di ba? And sing on your best. Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating pong special number. So, asensya na po na wala po yung signal. So, at least po, di ba? Sabi nga, walang hadlang kapag gusto po natin umabot sa Panginoon. Amen? So, ngayon po, dumako pa po tayo sa ating pong special number. Tawagan po yung quintet.
Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating po mga special numbers. Amen. At tunay nga po na dakila po yung Panginoon. Amen. Amen. So ngayon po, di na po tayo gano'ng magtatagal. Tayo po dumako sa ating pong Bible reading. At tayong laging tumayo bilang magalang po sa salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating po mga Bible sa Book of Zechariah chapter 3, verse 1 down to verse number 10. So yung mga bisita po natin na wala pa pong Bible, tingin lang po tayo sa Bible. Gaya po ng ating ginagawa, basahin po natin ang salit-salitan. Pagdating po sa verse 10, sabay-sabay po tayo. Isabi po ng amen kapag nakita na po. Amen. Zechariah chapter 3 verse 1, And it showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Verse 2 begin. And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem, rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Verse 3, Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Verse 4 begin. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will not thee with change of raiment. Verse 5, And I said, Let them set a fair meter upon his head. So they set a fair meter upon his head, and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by. Verse 6 begin. And the angel of the Lord protested unto Joshua, saying, Verse 7, Thus saith the Lord of hosts, If thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. Verse 8 begin. Hear now, O Joshua, the high priest, thou and thy fellows that sit before thee, for they are men wondered at, for behold, I will bring forth my servant the branch. Verse 9, For behold the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the engraving thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. Verse 10, sabay-sabay po tayo, begin. In that day, saith the Lord of hosts, shall he call every man his neighbor under the vine and under the fig tree. Amen. Manatili po tayo na tayo. Tawagin po ang ating sakilan. Yes. Sige po, nagpili po tayo ng tayo. Tabitin po natin tugan, Be the Glory, bago po pumasok ang ating Jesus Christ. Son
Sige po, tumuloy po tayo lahat. At bago po tayo lumako sa pinakamahalagang bahagi, ang salita po ng Panginoon, awigin po natin yung doxology. Doxology for the first verse, please. Praise God, O Lord, yes, His throne. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Thank you, Manana, say amen. Amen. Maraming po natin ang ating Diyos. Amen. So once again, good morning. Kung may masaya, say amen. Amen. Kailangan tayo maging masaya sapagkat tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At sa buhay po natin, ito po yung ating pagkakataon para tayo magpasalamat. Ito po, para ngalan ng Diyos sa ating mga buhay. So once again po, sa aming mga bisita, ay welcome na welcome po kayo sa ating pananabahan this morning. So kukunin na po natin ating mga Bible. Buksan po natin dito sa Matthew chapter 14. Sige po, yung mga Sunday schooler natin, ay doon na po kayo sa likuran. Hindi sa Sunday schooler ba? Sa likuran ha? Sige po, Matthew chapter 14, basahin po natin verse number 22 down to verse number 32. Kaya po natin ginagawa, basahin po natin ang salita in verse number 32 po, ay sabay-sabay po tayo. Sabi po ng banal na kasulatan dito po sa book of Matthew chapter 14 and verse number 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitude away. Verse 23, kayo po, begin. Verse number 24, but the ship was now in the midst of the sea, tossed the waves, for the wind was contrary. Verse 25, begin. Verse number 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Verse 27, verse number 28, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Verse 29, verse number 30, and but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, and he cried, saying, Lord, save me. Verse 31, begin. Verse number 32 po, sabay-sabay po tayo, ready, begin. And when they were come into the ship, the wind ceased. Tayo po lahat, tayo po, tayo manalangin, let's pray. Ama naming Diyos, na pagpalatakila sa lahat, kami po Diyos ay nagpupulit po nagpapasalamat sa mga awit na pinawit, awitin na napakinggan. Dalangin po Diyos, pamagitan po ng aming mga boses, mga tinig, na patuloy na inyong pong banal na pangalan ng mataas. Marami rin po salamat po Diyos sa pagkabasa po ng inyong pong kasulatan, na aming pong pagkulay-gulayan sa umaga pong ito, ng aming pong hiling at dalangin sa atong Banal Espiritu, kay Pilos po, sa aming pong kalagitnaan, ipaunawa niyo po Diyos ang inyong pong gabatid sa buhay po ng bawat isa, na huwag niyo po ngayon makagawa ng aming kaaway kung hindi kayo pong bigay ng katagumpayan. Itago niyo po sa inyong pong krus at ang inyong pong pangalan ng mataas. Bless you po Diyos yung mga Sunday schooler po namin. Nasa kanilang umurang edad ay patuloy na maturuan po sila, may-equip po sila sa paglilingkod po sa inyo. Nang sa ganun po Diyos, sila po tumatag sa kanilang pong pananampalataya. May pumadakila sa ipagpapatuloy sa umaga po ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Please be seated now. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat Sunday na naman, at tayo na lang po yung maglilingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin, lumipas po ang isang week. No po, na bagamat maraming pagsubok, maraming mga struggles, may mga pangangailangan, may mga karamdaman, pero ang biyaya po ng Panginoon ay sapat po sa buhay po ng bawat isa. No po, kaya every Sunday dapat tayo maging masaya. Amen?
Kung may problema ka, iwan mo muna sa labas. Balikan mo na lang mamaya. Kasi mamaya, malakas ka na ulit. Di ba? Ganun po yan eh. Napo, kaya sa buhay natin mga kapatid, sabi ng Diyos, napo, tayo po patuloy na maglingkod sa Panginoon. At maraming salamat. Nandito rin po yung mga pamilya po ni Ma'am Maylin, mga leasing family. Di ba? At ako'y nasisiyahan sapagkat nandito po sila. Nakapasyal po sila sa ating pananambahan this morning. At si Tita Rowena. Tita Rowena, umawit kanina. No? Talagang nung umawit siya, nandun kasi ako, nakikita ko yung kamay niya. Sabi ng kamay niyo, pero pagkat dinaglo, nakaawit. Diba? Sa bagay po yan, sa Diyos ang pamulit pasasalamat. Napo, at nais ko ng Panginoon, tayo lahat ay magbigay papuri sa Kanya. Napo, kaya dito mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, meron lang po gusto para ma-illustrate po na maayos, lalo na po sa aming mga members dito, napo yung message, at yan ba yung video analysis. Play ba? Sige po, panoorin lang po natin para mas lalo yung makachap yung message na this morning. Just a little presentation. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. It is a ghost. They cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them. Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Oh, you of little faith. Why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him. Truly, you are the Son of God. Okay po, so yan po yung ating po binasa. No po? Meron siyang video presentation at ganyan-ganyan po yung nangyari. No po, dito sa book of Matthew chapter 14, ating po pag-aaralan po sa umaga po ito, napansinin po natin mga kapatid itong account. No po, na meron po siyang disipulo ang Panginoon na si Peter. No po, nalupanin po yung punto mga kapatid na ang Diyos, no po, ay bago po nangyari po yun, ang Diyos po ay nagbigay ng mirakulo doon po sa mga lugar na kanila po napuntahan. At sinabihan niya yung kanyang mga disipulo, sige, pumunta muna kayo doon sa bangka, sa ship, no po, sa barko, at hintayin niyo ako doon. At ang Panginoon pumunta sa mountain para manalangin. Pero dumating po yung punto mga kapatid na habang sila naghihintay doon sa dagat, nagkaroon po ng malakas na bagyo, malakas na hangin, at sila po natakot, mga kapatid. No po, at dumating po yung time at nung sila po yung binabayaw ng malakas na hangin, malakas na alon, no po, ang Panginoon po ay lumitaw sa kanila. At yun nga po, nakita nila yung Panginoon, malayo pa lang, akala nila multo. Pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag kayong matakot, ako lang to. No? Nang sabi ng Panginoon, mga kapatid, huwag kayong matakot, ako lang to. So ngayon, nasabi ni Peter, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo kung ako ay lumapit. No po, sa madaling salita, si Peter po mga kapatid, nakalakad din po siya sa Panginoon. No po, nakalakad po siya mga kapatid, papalapit sa Diyos, doon sa ibabaw ng tubig. No po, at mga mangha, yung mga disipulo mga kapatid, sapagkat si Peter, kagaya ni Jesus Christ, nakalakad din siya sa ibabaw ng tubig. No po, bakit po nangyari mga kapatid? Kasi sa Panginoon walang imposible. Lahat po imposible. By means of gravity, dapat ang tao lulubog sa tubig. Pero,
Kapag ang Diyos na ang kumilos mga kapatid, mabuvoid yung law of gravity. Nga po kasi nga sa Panginoon walang imposible, lahat ay posible. Kaya ano po nangyari mga kapatid, nakalakad si Peter. At habang siya naglalakad mga kapatid, paparapit sa Panginoon, nga po, ang nangyari, napansin niya yung malakas na hangin, malakas na alon, nga po, natakot po siya. At dumating po yung punto mga kapatid, nung nabali ang kanyang paningin sa iba, lumubog po siya. Nga po, lumubog po siya. At nung lumubog siya, dali-dali tumawag sa Panginoon, niligtas mo ako. Panginoon naman ay mapag, at niligtas po siya, iniahon siya. So the message mga kapatid sa buhay po natin sa umaga po ito, sometimes, being a Christians, nga po, hindi tayo perfect. Yes, there will be a moment, mararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos, mararanasan mo yung biyaya ng Panginoon, pero yun nga, dahil tayo nandito pa sa mundo, there will be a moment sa buhay natin na tayo po ilulubog. Tama po ba? Ngayon, ang nais ng Diyos, huwag tayo lumubog. Na po, ang nais ng Panginoon, lagi lang tayo nandun sa Kanyang presensya. But sad to say, mga kapatid, pag-aralan po natin mga kapatid, the title of our message this morning, why we sing. Bakit tayo lumulubog sa buhay natin? Minsan mga kapatid, di nyo ba napapasin ang buhay natin? Trabaho na tayo ng trabaho, aral na tayo ng aral, na po, nandoon yung abilidad, nandoon yung kasikatan, pero sabi ng Diyos mga kapatid, dahil nga may kulang. Anong mangyayari? Lulubog ka. Anong mangyayari mga kapatid? Ipapakita ng Diyos sa iyo na hindi sapat ang kagalingan. Hindi sapat ang pera. Hindi sapat ang trabaho. Hindi sapat ang koneksyon. Dapat sa buhay natin mga kapatid, lagi natin maaalala, mailagay sa ating puso at isipan, ang Diyos sa buhay po natin. Na po, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, why we sing? Bakit ka bumababa? Bakit ka bumabagsak? Alam niyo ba ang ating kaaway sa Satanas? Pilit tayong binabagsak. Pilit tayong hinihila pababa. Pilit tayo mga kapatid na ginagawa ng pamamaraan para tayo po'y malihis ang landas. Papalapit sa Diyos. Para po tayo, ma-redirect ang ating puso, ang ating mga gawain, na imbis na ikaw ay maging tapat sa Diyos, babalik ka doon sa dati mong ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, things that we must to tend. Na po, kailangan natin, meron tayong kailangan ayusin. Meron tayong kailangan baguhin sa buhay natin. Why we sing? Point number 1 mga kapatid, napakadali lang po ito. Sabi po sa point number 1, why we sing? Because we lose our focus. Being a Christian, being a son of God, being a man of God, being a servant of God. Nga po, nasabi ng Panginoon, bakit na ikaw ay sabihin natin minsan, nawawala yung kasiyahan, nawawala yung focus mo, nga po yun nga, dahil nababaling sa iba ang iyong paningin. Nga po, di ba nga, sa mga cellphone, ito lagi sinasabi, sa mga cellphone po, meron po tayong tinatawag na autofocus. Diba? Pag pinanood mo yung mukha mo, pag pinipicturean mo, diba? Ikaw lang yung maliwanag eh. Yung katabi mo, kahit gano'n pa nila kapos, malabo lang sila. Diba? Kasi nga, ikaw yung binigyan mo ng emphasize, ikaw yung maging maliwanag. No po, so nang ibig sabihin mga kapatid, kapag daw nag-focus tayo, no po, magiging maliwanag. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, sometimes nagiging blurred ang Diyos. Sometimes nagiging blurred ang gawain ng Panginoon. Sometimes sa buhay natin mga kapatid, yung nga po nagiging malabo. Yung Diyos sa buhay natin, why? Kasi nga, iba na yung tinitingnan natin. Busy na tayo sa trabaho. Busy na tayo sa pag-aaral. By the way, hindi po sinasabing bawal po magtrabaho, bawal mag-aaral. Ang sinasabi ko lang po mga kapatid, lahat ng bagay niyan pwedeng gawin. Kaso, huwag natin tatanggalin ng Diyos sa buhay natin. Lagi natin siya bigyan ng oras, lagi natin siya bigyan ng panahon. Kaya ang sabi ng Diyos mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, nakakalungkot yung iilan, karamihan ng mga tao, mga Kristiyano, liligtas ko na sila. Alam nila yung biyaya, alam nila yung paglilingkod. Basta to say, every wala sila. Ay buhay masaya, kaya naglilingkod sa Diyos. Masaya, maglilingkod sa Diyos. Nga po, sa mga nababible study ko po, sabi po nila, kapag nakakapakinig ako ng Word of God, parang gumagaan yung kalooban ko. Para bang yung pangunawa ko, no po, para bang na-realign. No po, pasinin niyo po mga kapatid, ginamit niya yung Word, parang gumagaan yung kalooban ko. Bakit po mga kapatid? Bakit kumaan? Kasi ang buhay natin, ang karamdaman natin mabigat. Mabigat dahil sa mga problema. Mabigat dahil sa mga pagsubok. Kaya nga yun yung reason na sabi ng Diyos na ikaw ay lumulubog. Yun yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Galit, inggit. Na po, nasabi ng Diyos na dapat tayo ay magipagtulungan, magipagkaisa.
bilang mga magkakapatid, bilang magkakapamilya, bilang magkakaklase, bilang magkakagrupo, nais ng Diyos na tayo po'y nagtutulungan, nagdadamayan. Yes, there is no perfect family. Yes, there is no perfect group. No, kasi nga, bakit walang perfect? Kasi nga may kasalanan, andyan si Satanas, gumagawa ng paraan para tayo ibagsak. Pero sabi ng Diyos, pagamat in spite that you are not perfect, I am not perfect, pero pwede tayo magsama para sa Diyos. Kasi nga ang Diyos, pwede niyang ayusin ang buhay natin. Ang Diyos, pwede tayong tulungan. Kagaya po ni Peter, pwede tayong iyahaw ng Diyos. Pwede tayong hilahin ng Panginoon pataas. No po, kaya lang ang sabi ng Panginoon dapat sa buhay natin, hayaan natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos na kumilos. Hayaan natin ang Diyos, mga kapatid, na manguna sa buhay po natin. So, bago po ito, ano po yung namumuna sa atin? Kagustuhan ng Diyos o kagustuhan natin? Dapat manguna kagustuhan ng Diyos. Maraming salamat, nangunang kagustuhan ng Diyos. Bakit? Kasi nandito kayo. Kasi kung wala kayo dito, nanguna ang sarili yung kagustuhan. Masarap, mas humiga sa bahay, masarap, mas matulog, sa mga kabataan, maglipot, mamasyal, no po, ibang puntahan. Pero itong oras nito, I tell you mga kapatid, this is the right place for you. Why? Kasi ang Diyos nakatingin sa atin. Di po ba sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos dapat lamang na purihin sa bahin sa buhay natin. Amen? Masarap awitan ng Diyos. Na po, yung kapag naunawaan mo yung lyrics, di ba? Naintindihan mo yung mensahe. Na po, nandoon yung pagkilos ng Panginoon. Na po, yung bang dahil naunawaan mo, kasi pinagdadaanan natin. Na po, minsan mapapaiyak ka ba? Yun nga, yung awitin na panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain. Di ba? A lot of struggles. But when we pray, there is a miracle. But when we put our trust in God, there's changes. Pwedeng baguhin. Pwedeng baguhin, mga kapatid. Kaya sabi ng ating pag-aralan, pinag-aaralan mga kapatid, why we sing? Because you lose your focus. Have your focus on God. Sabi nga ng isang kataga, not my will, but your will. Diba? Hindi ang kalooban ko, pero kalooban ng Diyos. But sad to say, may kadugtong po mga kapatid. Sabi nila, not my will, but your will. But I will do it my way. Ano niyo po ba? Hindi mo nga kalooban, susundin mo nga yung kalooban ng Diyos, kaso gagawin mo pa rin sa sarili mong paraan. That is wrong. Tingnan natin yung paraan ng Diyos. Tingnan natin yung naisin ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, bakit marami mga Kristiyano hindi nakapagpatuloy sa kanilang paglilingkod? Kasi nga po mga kapatid, na out of focus. Mas nakikita ang ibang bagay. Nakikita ang hanap buhay. Ang hanap buhay mga kapatid, pagtatrabaho, di naman nawawala yan. Pero nawa mga kapatid, every Sunday, go to church! Amen? Kailangan pumupunta tayo sa simbahan. Sabi ng iba, pwede naman ako kahit sa tahanan lang. Pwede naman ako kahit sa ibang bagay naman. Para ba yung sinend ko kanina? Diba kanina umaga? Ay kagabi? Ano yung sinend ko sa group message natin? No? Sabi niya dyan, no? tamad kang magsimba. Kahit hindi ako magsimba, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Diba? Tapos ano sagot doon sa baba? Uwin saan sa Bible yan? Diba? Napapisan, pumapasok sa atin ang katamaran at sinajustify natin yung ating hindi pagdalo, hindi paglilingkod sa pamagitan na sasabihin natin, hindi natin nakakalimot ng Diyos. Hindi pwede po yun eh. Hindi pwedeng magsama yung dalawang yun eh. Yung bang sinasabi mo mahal mo ang Panginoon pero hindi ka naman naglilingkod. Paano mapapatuloy na mahal mo ang Diyos? Kailangan ka maglingkod, kailangan gumawa. Diba? Kasi nga yung best proof is your action. Kailangan mong gawin. Kailangan mong patunayan sa buhay mo na talagang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Nasabi ng Panginoon mga kapatid, sometimes yun nga po, we lose our focus. But I tell you, sabi ng salita ng Diyos, there will be a moment sa buhay mo, tatawagin pa rin ng Diyos. Sa oras ng kabagabagan, sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kahirapan at lalo ng karamdaman, na sabi ng Panginoon, tatawag at tatawag ka pa rin sa Panginoon. Kaso sabi ng Diyos, sa tingin po ninyo, pagkikinggan kaya tayo ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, paano kita pagkikinggan? Di mo naman nga ako binibigyan ng oras eh. Paano kita sasagutin yung panalangin mo? Di ka nga naglilingkod eh. Ang dami nating prayer request, ang dami nating hinihingi sa Panginoon, pero sabi ng Diyos, bigyan mo ko ng dahilan para ikaw ay pakinggan mo. Intindihan niyo po ba? Kamukha po ito mga kapatid.
tayo naglilingkod sa Diyos, meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Mga dahilan yan, mga kapatid, na nakikita ng Diyos ang ating paggawa. Na po, na sa buhay natin, mga kapatid, ginagawa natin ang mga bagay dito, tayo nagsasakripisyo, nagbibigay ng oras, na po, naglalaan, nag-offering, for what reason? Para magmayabang? Hindi po. Because we do not please anybody. We only please one. It is the Lord. Ang gusto na natin pasiyahan sa ating buhay, mga kapatid, sa ating paggawa, lalo na pag sa simbahan, dapat po ang Panginoon. Na po, kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, you sin. Why? Because you lose your focus. Peter sin. Na po, lumubog po siya. Why? Because he lose his focus. Nakita niya yung malakas na agin, nakita niya yung kabigatan, nakita niya yung mga problema, nakita yung mga pagsubok, nakita niya yung tukso ni Satanas. Kaya hindi siya nakapagpatuloy. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, just continue look on me. Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 12, verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The Lord instruct us. Nagbigay ng panuntunan ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, sa akin ka lang tumingin. Na po, sa Diyos lang tayo tumingin. Kamukha sa simbahan, huwag tayo titingin kay pastor, huwag tayo titingin kay ma'am, huwag tayo titingin sa bawat isa, tumingin lahat tayo sa Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon, look unto me? Sabi ng Panginoon, look unto Jesus. Why? Because we are not perfect. I am not perfect. Being a pastor, I am not perfect. We have a lot of mistakes. Pero dapat natututo tayo dun sa mistakes natin. Na po, sa mga pagkakamali, ganun din po kayo. Na po, kaya dapat tumingin tayo dun sa perfect. Who is the perfect? Our God! Na po, ang Diyos sa buhay po natin. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, gusto natin na huwag tayo lumubog, mag-focus tayo sa Diyos. Amen po ba? Focus tayo sa Diyos. Mga nanay, tatay, lolo't lola, be a good example sa next generation, to your son, to your daughter. Di ba? Sabi ng anak mo, di ba, minsan nagtatanong siya, napapaisip kasi mga anak eh. Nagkikita yan, nagsisimba lahat. Nagsisimba lahat. O titatampo yan, sisimba. Di ba? Baka dumating po yung punto, tatanungin ka ng anak mo. O dapat yan nasisimba? O nga, ba't yan nasisimba? Kami sisimba kami. Ba't kami nagsisimba kami? Ba't ikaw hindi? Di ba? Ano yun eh? Kumbaga sa atin, sampal sa atin yun eh. Di ba? Na dapat ma-realize natin, o nga pala, dapat kasama ko yung anak ko nagsisimba. Amen. Di ba? O nga, dapat kasama ko yung family ko na naglilingkod sa Diyos. No po? Kaya sabi ng Panginoon, kapatid, huwag nating hayaan, patuloy tayong lumubog. Patuloy tayong malubog sa parang kumunoy. Ay hinihila tayo pababa ng kasalanan. Hinihila tayo pababa ng inggit. Hinihila tayo pababa ng ibang bagay. No po? Kaya nga sabi ng Panginoon, just look unto Jesus. Alam niyo po ba yung ginagawa ko? Hindi niyo pagbibigay sulit. Kasi ako gumawa eh. Tama ba? Kaya isipin mo yung ginagawa mo. Huwag mong isipin yung ginagawa ng iba. Amen? Kasi hindi mo naman pagbibigay sulit yung ginagawa niya. Kung siya'y nagkakamali, kung mali ang kanyang instruction, mali ang kanyang ginagawa, ikaw bilang tao, bilang isang Kristiyano, patuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya nga lang yung sinasabi, mind your own business. Di ba? Isipin mo yung sarili mo. Huwag isipin yung iba. Nako? Kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, why we sin? Because we lose our focus. Number 2. Why we sin? Because we live in fear. Tayo pinabubuhay sa takot. Alam niyo po ba si Satanas? Anong goal ni Satanas? Anong goal ni Devil? Tayo pimalugmok sa takot. Mailagay sa ating kaisipan, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Di ba? Kaya nga sabi ng awitin, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. O, di ba? Hindi mo kaya eh. Sabi ni Satanas. Pero ano yung challenge sa Diyos? Philippians chapter 4 and verse number 13. Kaya mo. Amen? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Satan is there to destroy us. Na po, na tayo malugmok sa takot. Na tayo malugmok dun sa sasabihin natin walang pag-asa. Na tayo mailagay sa ating kaisipan na hindi na tayo magbabago. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, patuloy ka bumabagsak, patuloy ka nandoon sa baba. Kasi nga, natatakot ka. Ayaw mong mag-move forward.
Kasi nga, pilit kong binabalikan, yung nakalipas. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Forgetting those things which are behind. Kung tayo mamumuhay sa nakalipas, hindi tayo makakapag-move on. Amen po ba? Kayo po ba, gusto mo bang naiisip yung mga pangit na nangyari sa inyong buhay? Gusto niyo po ba naisip yun? Yung mapait? Yung mahirap na nangyari sa atin? Yung talagang dumanas ka ng matinding pagsubok? Gusto mo ba lagi naaalala yun? Hindi po ba yun ang tinatawag na bangungot sa buhay natin? Na po, na kapag naiisip natin, natatakot tayo. Na kapag naaalala natin, tayo napapaiyak. Na po, ngayon ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay lagi kang ganon, pilit kung binabalikan yung nakalipas, hindi ka makakapag-move on. Hindi ka makakapagpatuloy. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, don't live in fear. Just move on. Yung bagay na nakalipas, wala ka na magagawa doon. Tignan mo na lang yung magagawa mo ngayon. Amen po ba? Kasi meron kang magagawa. Pwede kang magbago ngayon. Yung nakalipas, hindi na magbabago yun, lumipas na eh. Tama ba? Hindi na magbabago yun, lumipas na. Kaya tignan mo na lang, ano yung pwede mong ayusin ngayon? Na po, huwag kang matakot. Minsan tayo natatakot. Ay, nakakaya ko kasi magkamali eh. Hindi po tayo perfect. Pwede tayo magkamali. Amen? Kaso, huwag lang tayo lagi nagkakamali. Yung minsan dalawa okay lang eh. Pero kung lagi ka na nagkakamali, may tawag nito, katangahan na yan. Tama po ba? Pero ang ibig sabihin ito mga kapatid, huwag kang matakot magkamali. Ang kailangan mo lang mga kapatid, mag-focus ka nga sa Diyos. Humingi ka ng guidance sa Panginoon. Nga po, humingi ka ng wisdom sa Diyos. Nga po, sa buhay ko, ano kaya ang gagawin ko? Ang hirap. Minsan hindi ko alam kung anong aking gagawin. Pero yun nga yung reason bakit na dapat tayo lumapit sa Diyos. Nga po, nasabi ng Panginoon, Proverbs chapter 3 and verse number 6. Nga po, in all thy ways, acknowledge Him. Ang sabi ng salita ng Diyos, and He will direct thy paths. Nga po, sa lahat ng bagay, lagi natin i-acknowledge sa Diyos. Nga po, at aayusin niya yung ating daan. Itutuwid niya. Nga po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, don't live in fear. Nga po, ano po ba sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid? Sa 2 Timothy chapter 1 and verse number 7. 2 Timothy chapter 1 and verse number 7. Ayan ba sis? Sabi dito mga kapatid, 2 Timothy chapter 1 and verse number 7. Basahin nyo nga po yung 2 Timothy chapter 1 verse number 7. Ito po yung challenge ng Diyos sa atin eh. Ito yung instruction ng Panginoon sa atin. Nga po, nasabi na salita ng Diyos mga kapatid in verse number 7, but God hath not given us the spirit of fear. Ang Diyos hindi tayo binibigyan, mga kapatid, ng espiritu ng matatakutin. Ano binigay ng Panginoon sa atin? But of power and of love and of sound mind. Ang Diyos hindi tayo binigyan ng espiritu ng matatakutin, kundi tayo binibigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan na may pag-ibig, at may karunungan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, don't live in fear. Kapag ang tao po'y natatakot, di ba nga, yung lagi sinasabi, kapag namatay yung electricity na wala, nag-brown out gabi. Di ba? Ano yung reaction lahat ng tao? Papapasigaw eh. Tama ba? Tapos, nung kayo, naalala nyo nung bata kayo, namatay yung electricity, biglang brown out, ano agad yung isisigaw mo? Oma! Di ba? Oma, nawarin ka! Tama ba? Masalan ka! Natatakot kasi. Di ba? Yung iba, pag biglang itay kuryente, kulay yan, mabilis eh. Di ba? Nanasin nyo ba yun? Yung bang biglang namatay yung electric pan, tapos nasa labas ka, tumakbo ka. Tapos meron palang sapayan, natamaan ka. Di ba? Kapag kasi natatakot tayo, mapapahamak tayo. Tama ba? Kasi nyo po ba yun? Kapag ang tao natatakot, pinasukan siya ng takot, minsan madadapa siya eh. Di ba? Minsan, malalagay yung panga niya doon sa may butas. Bakit siya nagkamali? Ang luwang naman na dahil. Kasi nga, pumasok yung takot. Nga po, kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, why we sing? Kasi nga nandun yung fear. Minsan din na natin alam yung ating ginagawa. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, at focus ka. Huwag ka matakot. Hindi ka nag-iisa din ng Diyos. Nga po, kaya sa buhay, sabi ng Panginoon mga kapatid, bakit ka matatakot? Ang Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan. Sabi ng Diyos, if you receive Christ in your heart, hindi ka nag-iisa. Ano man yung pinagdadaan, pagsubok ng dapat ng problema, huwag kang panghinaan ng Sa lahat ng bagay na iyong nararanasan, may plano ang Diyos. Ang kailangan mo lang gawin,
magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang kailangan natin gawin, magtiwala sa Diyos. Now po, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, Satan is there to destroy us. Pilit niyang in-insert sa isipan natin yung word na fear. Tapo. Pero ang Diyos, sabi niya, ang Diyos, hindi ka binibigyan ng espiritu na matakot. Binigyan ka, espiritu dapat kang maging matapang. Tumayo ka. Sabi ng Diyos, kapag nadapa ka, dapat matuto tayong tumayo. Amen? Huwag tayo maging ugaling bata. Ay yung bata, igawa na pa si Mital Pacquiao. Mga ganyawa, di ba? Mag-aanap muna siya ng tutulong sa kanya, pero kaya naman bumangon mag-isa eh. Sabi ng Diyos, mga kapatid, bumagsak naman, matuto kang bumangon. Matuto kang tumayo. Huwag mong hayaan si Satanas, pinagtatawanan ka. Tama ba? Minsan meron tayong magkikita. Minsan naging ganun din tayo eh. May nadapa, may nagkamali, pagtatawanan. Tama po ba? Tama? Matatawa ka eh. Di ba? Para bang ganun yung sistema, kapatid, ni Satanas. Kapag tayo nagkakamali, pag tayo mga kapatid, dadapa, pag tayo sabi natin bumabagsak, si Satanas po, tuwang-tuwa sa amin. The question is this, patuloy mo bang hayaan si Satanas na magiging masaya sa'yo? Bakit? Kasi nga, lumulubog ka. Kasi nga, nandoon ka mga kapatid. Natatakot ka. Pagtatawanan ka. Kaya nga sabi ng Diyos, kailangan ka tumayo, tumindig. Yun yung reason, kailangan tayo patuloy na manalangin. Kailangan dapat tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan mga kapatid tayo nagiginig ng mga gospel songs para yung spirit ng mga kapatid maging maayos, mabigyan tayo ng right spirit. Kaya si Peter mga kapatid, why is he? Because nakita niya yung takot. Nakita niya yung mga problems niya, natakot siya. Akala niya nag-iisa siya. Ano pa mga kapatid? Number 3, andyan pa po ba kayo? Say amen? Number 3, because of little faith. Why we sick? Because of little faith. Sinabihan po si Peter, sabi ng Panginoon, thou little faith. Bakit nalito ka naging pananampalataya? Kasama ko na ako. Pasilin po natin mga kapatid. Noong una nandun yung courage. Nandun yung tapak, out of his disciples, siya lang yung naglakas ng loob na lumapit sa Diyos. Yung iba, hindi nila sinabi, Panginoon, kami rin lalapit. Hindi, natatakot sila eh. Pero si Peter, kakaiba siya. Kasi nga, nakita niya ng Diyos nagpagaling. Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Talaga nandoon ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga siya nakalakad. Pero dumating pa rin po yung punto. Yun nga po, lumubog siya. Kasi sabi ng Diyos, minsan ang ating pananampalataya ngayon malakas. Bukas, baka mahina na. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, patuloy ka lang sa iyong paglilingkod. Ang paglilingkod po mga kapatid, wala pong expiration date. Amen? Kung sa trabaho, mayroong retirement. Sa paglilingkod sa Diyos, hanggat buhay ka, hindi ka kailangan mag-retire. Hindi mo sasabihin sila na naman, nauna na kami, pagod na kami. Hindi po mga kapatid, dapat tayo lahat sama-sama naglilingkod. Hanggang tayo kunin ang buhay ng Panginoon. Yun po yung pinakalas. Diba? Sa mga leasing family. Ang inyong pong lolo kay tatay. Si Pastor Benjamin Tracy. Until sa kanyang last breath. Huling hininga niya, naglilingkod pa rin siya sa Diyos. Magsusawinin, umahawin. Yun yung maganda eh. Datnan man tayo ng kamatay, makita ng Diyos na meron pa rin tayong ginagawa para sa Kanya. Nandun yung pagnanais. Kaya nga sabi ng Diyos, perang iniwan sa atin, paglilingkod sa Panginoon. Nasabi ng Panginoon, magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. Yung pananampalataya natin, dapat palakihin natin. Minsan yung malaki lang sa atin, yung ulo natin eh. Po ba? Minsan kasi, pinangungunahan tayo ng yabang. Yung kagalingan natin. Sabi ng Diyos, dapat ang lumaki sa atin, hindi yung ulo. Hindi yung pangalan natin, dapat lumaki yung pananampalataya natin sa Diyos. Dapat yung malaki ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, bakit little faith lang? Kasi nga, para bang ang layo ng Diyos sa'yo? Bakit malayo ang Panginoon? Kasi mga kapatid, yung position mo, napakalayo sa Diyos. Tama ba? Para ba yung illustration, di po ba? Yung ba, isang tatay, pinakita niya yung airplane sa kanyang anak. Pinakita niya yung airplane sa kanyang anak lumilipad yung airplane sa taas.
Na po, yung kanyang anak kasama niya, hindi naman yung airplane, oh. Eh, yung anak, pili niya tinitignan. Ha? Maliit pala ng airplane. No? Maliit lang pala ng airplane. No? Sa susunod na panahon, opo, another day, no? Pinakita ulit ng tatay yung airplane sa anak. This time, mga kapatid, doon sila sa airport. At pinakita, na, ito yung airplane, tignan mo. Oh, ayun yung airplane, ba't ang laki? Nung minsan nakita ko, ang liit lang. Pero ngayon ang laki. Di ba? Ano sabi ng tatay? Nakita mo yung airplane nung nakaraan, maliit kasi bakit? Malayo ka. Ngayon nakita mo yung airplane, malaki kasi bakit? Malapit ka. Alam niyo po ba, ganun din po sa Panginoon? Minsan di natin nabibigyan pansin ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi nga malayo ka sa Diyos. Hindi mo lang mahamin. Hindi mo lang naiisip. Na po, pero unti-unti ka na napapalayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo, patuloy tayo lumapit sa Diyos. Nang sa ganun, maging malaki ang Panginoon. Na po, maging malaki ang Diyos sa buhay natin. Na po, ang buhay natin hindi perfect. Hindi sabihin natin na ayon sa gusto natin. Kaya lagi yung sinasabi, hindi lahat ng gusto mo nasusunod, nakukuha mo. Na po, accept the fact, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Kasi kung iniisip mo lahat ng gusto mo nakukuha mo, mapoprostrate ka, iiyak ka, malulungkot ka. Bakit? Kasi yung kakayanan mo may hangganan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat tignan mo ano ba yung kagustuhan ng Diyos. Kasi nga yung kagustuhan natin, hindi natin makukuha lahat eh. Ngayon, nasabi ng Panginoon, bakit hindi mo kunin ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Ano yung magagawa ng Panginoon sa buhay natin? Alam niyo po ba ang Diyos po, mga kapatid, walang imposible. Lagi ko sinasabi, walang imposible sa Panginoon. Kahit ikaw ay mahirap, kahit ikaw, mga kapatid, nandun ka, malugmok sa problema, lugmok sa mga kahirapan, pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, pwedeng iangat ng Diyos ang iyong buhay. Pwede kanyang ayusin, pwede kanyang pagandahin, pwede kanyang, mga kapatid, pagpalain. Ang kailangan mo lang gawin, makita ka ng Panginoon, nakatiwala ka, nakarapat-dapat ka, na makakasahan ka, sapagkat nga, ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, sometimes, we live in a little thing. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, move forward. Have a step of faith. Yung mga pinagdaanan natin sa buhay, mga kapatid, gamitin natin yung stepping stones. Di ba? Alam mo yung word na stepping stones, di ba minsan may baha, may tubig. Di ba? So kaya hindi ka makakaapak eh. Hindi ka makakapag-move forward. So kaya maghahanap ka ngayon ng bato. At doon ka hapak. Hanap ka ng bato, doon ka hapak. Na po. So sabi po ng kasabihan, mga kapatid, those struggles, those